Nagawa niyang mag-anak ng 8 sa kabit niya hanggang sa isa sa mga anak niya ay naaksidente. Nabasag ang kanyang bungo at narinig ko sa kanyang paghinga sa lalamunan na parang punong-puno ng dugo na sumasagabal sa hangin. Tawagin na lang daw natin siyang Boplax na 21 years old na ngayon, pero nung siya ay grade 1 pa lang ay palagi na siyang binubuli ng kanyang mga kaklase kaya palagi na lang siyang absent. Natatakot naman siyang magsumbong sa kanyang teacher dahil naranasan niya ng itali ng kanyang guro nang siya ay umabsent sa eskwela. At noong makagraduate naman ng elementary si Boplax ay napabarkada siya ng husto dahil sumama siya sa isang grupo na feeling gangster dahil sa takot niya na mabuli. Kaya naging masaya ang kanyang buhay sa high school, pero ito na ang panahon na umalis ang kanyang mama para magtrabaho sa ibang bansa kaya silang magkakapatid na lang ang naiwan sa bahay. 13 years old pa lang si Boplax nang mawala ang kanyang virginity dahil hindi niya alam na mali pala ang ginagawa sa kanya ng kanyang mga barkada. Hindi rin alam ni Boplax kung paano hindi humindi sa kanyang mga barkada. Hindi niya gusto ang ginagawa sa kanya pero gusto niya ang atensyon na ibinibigay sa kanya ng kanyang mga barkada. 16 years old na si Boplax na ma-realize niya na mali pala ang ginagawa sa kanya ng kanyang mga barkada dahil napansin niya na palagi na lang silang nagtatago. At simula noong nagkaroon ng pandemic ay sobrang daming bagay na nabago sa buhay ni Boplax dahil hindi na siya lumalabas ng bahay at puro cellphone na lang. Kahit pagpasa ng module ay hindi na magawa ni Boplax dahil nahihiya na siyang lumabas ng bahay at natatakot din siya sa kanyang mga teacher. At simula noong palagi na siyang nasa bahay ay naintindihan na ni Boplax na hindi pala normal ang sitwasyon ng kanilang pamilya dahil kabit lang ang kanyang mama. Habang ang papa niya naman ay nagpupunta lang sa bahay nila araw-araw para abutan sila ng pagkain. Kaya hanggang ngayon ay galit pa rin si Boplax sa kanyang papa dahil nagawa ng papa niya na mag-anak ng 8 bata sa kabit niya. Palagi din itong sinasabi sa kanyang mama na mahal siya pero palagi namang umuwi ang kanyang papa sa tunay niyang asawa. Sobrang dami din pangako ng kanyang papa sa kanyang mama na hindi natupad kaya nag-decide na lang ang kanyang mama na mag-abroad na lang. Nagretiro na sa pagkapulis ang papa ni Boplax kaya simula nang makapag-abroad ang kanyang mama ay palagi itong inuuto ng kanyang papa na ipadala ang lahat ng pera sa kanya. Sobrang naging istrikto sa kanila ng kanilang papa dahil kahit lumabas lang sila ng bahay ay nare-report agad ng mga kapitbahay nilang chismosa. Kaya isang beses ay nasabihan ng kanyang papa ang ate ni Boplax na sobrang landi daw nito na babae dahil umaangkas daw ito sa motor ng ibang lalaki. Kaya tinext agad ni Boplax ang kanyang papa na hindi ganong klase ng babae ang kanyang ate kaya sobrang sakit na lang nung para kay Boplax dahil nakikinig ang papa niya sa mga kapitbahay nilang chismosa. Hanggang sa magkaroon ng sakit sa puso ang kanilang papa at ilang beses na rin itong na-stroke kaya hindi na sila makakuha ng oras para makagala. At noong mga panahon na to ay sobrang broken ng ate ni Boplax dahil galing siya sa isang napaka-toxic na relasyon. Kaya kung saan-saan na lang gumagala ang ate ni Boplax at kung sino-sinong lalaki na lang ang kanyang kinikita at ginagala siya ng mga lalaking nakikilala niya. Kaya nung minsan ay napadayo sila ng kanyang ate sa isang inuman at sinundo naman sila ng lalaki na nakilala ng kanyang ate. Mag-aalas 3 na ng madaling araw nang maubusan sila ng yelo kaya bumili ng yelo ang kanyang ate kasama ang isang lalaki. Umalis sila ng nakamotor habang si Boplax naman at isang lalaki pa ang naiwan sa bahay na kanilang pinag-iinuman. Nang bigla na lang isang lalaki ang pumasok sa loob ng bahay at sumisigaw na naaksidente ang kanyang ate. Hindi naman masyadong kinabahan si Boplax dahil sa pag-aakala niya na baka nagasgasan lang ang kanyang ate. Pero noon dumating na si Boplax sa lugar kung saan pinangyarihan ng aksidente ay nakita niyang nakabulagta ang kanyang ate at may tumutulong dugo sa kanyang bibig. Pinipilit pang igalaw ng kanyang ate ang ulo niya pero parang halos hindi na siya humihinga. Kaya umuwi agad si Boplax sa bahay nila para ipaalam agad sa kanyang kuya at agad naman silang pumunta ng ospital. Pero masyadong napuruhan sa ulo ang kanyang ate kaya kailangan niyang ilipat sa mas malaking ospital. Dito ipinaliwanag sa kanila ng doktor na wala ng pag-asang mabuhay ang kanyang ate dahil napuruhan ang kanyang ulo at nawasak ang kanyang bungo. Pero sa huli ay nagdesisyon pa rin ang kanilang pamilya na kumuha ng machine para madugtungan ang buhay ng kanyang ate. Pero hindi pa natatapos ang isang araw ay nagsabi na ang kanilang mga kamag-anak na ipatanggal na ang machine dahil wala na rin naman daw pag-asa ang kanyang ate. Umuo na lang din si Boplax dahil hindi niya kayang makita ang sitwasyon at rinig niya ang paghinga ng kanyang ate sa lalamunan na parang punong-puno ng dugo na nakaharang sa hangin. Nung una ay ayaw pumayag ng kanyang mama na ipatanggal ang machine dahil naniniwala pa rin siya na may pag-asa. Pero sa huli ay nakumbinsi din siya kaya ito ang pinakamalaking pagsisisi ni Boplax. Nangyari ang lahat ng ito nitong nakaraang taon kaya wala pang isang taon simula nang pumanaw ang kanyang ate at sariwa pa ang lahat ng pangyayari sa kanya. Dahil umalis sila ng bahay na magkasama pero umuwi na lang siyang mag-isa at ang ate niya ay nasa kabaong na. Kaya simula noon ay parang mas lalo pang naging rebelde at pasaway si Boplax sa kanyang mga magulang. Nagkaroon si Boplax ng boyfriend na inayawan ng kanyang mama at papa dahil bukod sa may anak na siya sa una ay may bisyo pa siya. Pero bigla na lang nagbago ang kanyang boyfriend at sinabi niya na wala siyang mapapala sa kahit anong bisyo at magbabago siya habang may naniniwala sa kanya. Naging palasimba ang kanyang boyfriend kaya niyaya na din siyang magsimba kaya ang sabi ni Boplax ay sobrang sarap
masarap pala sa pakiramdam na makarinig ng mga salita mula sa kanya. Pero kahit naging palasimba na si Boplax ay puro gala at pag-inom pa rin ang kanyang inaatupag dahil palaging puro masasamang salita na lang ang lumalabas sa bibig ng kanyang mama. Dahil puro sarili niya lang nararamdaman ang kanyang iniintindi, pero sa ngayon ay sinusubukan niyang magbago kahit paunti-unti. Pero ang totoong pinoproblema talaga ni Boplax ay ang boyfriend niya na nakabuntis ng ibang babae habang nagluluksa siya sa pagkawala ng kanyang ate. Buwan ng December nitong nakaraang taon ng mambabae ang boyfriend niya at nalaman lang nila nitong buwan ng March na nagbunga pala ang kasalanang ginawa sa kanya. Malakinaan siya ng babae nung nalaman ng boyfriend niya na nakabuntis siya, pero agad niya namang sinabi kay Boplax. At nangako naman ang kanyang boyfriend sa mga magulang na nabuntis niyang babae na magsusustento na lang siya ng pera pero hindi sila pwedeng magsama. Kaya pakiramdam ni Boplax ay parang siya pa ang kabit ngayon at parang sabit lang siya sa buhay ng boyfriend niya. Pero hindi naman ganun ang pinaparamdam sa kanya ng kanyang boyfriend dahil sobrang bait niya at sobrang maalaga. Kaya nahihirapan si Boplax na iwanan ng kanyang boyfriend dahil sobrang dami niya nilang pinagdaanan at parang naging mag-best friend na din sila. Halos sabay na silang nag-grow at nagbago at pareho pa rin nilang mahal ang isa't isa. Nahihirapan akong ipaglaban siya sa pamilya ko dahil kahihiyan para sa kanila na malamang nakabuntis siya ng iba. Matagal ko na siyang pinaplanong hiwalayan pero hindi ko talaga magawa dahil wala naman talagang rason para hiwalayan ko siya. Kaya gusto ko lang pong humingi ng payo kahit alam nyo naman na hindi ko gagawin ang i-advise nyo. Kaya hanggang dito na lang, Ate Charis. At dahil dyan, syempre, pinakauna nyong dapat gawin ay alamin nyo muna kung talagang boyfriend mo ba yung nakabuntis dun sa babae dahil malaki na daw yung tiyan bago pa nila nalaman. Pangalawa, kung talagang mahal nyo ang isa't isa at hindi mo siya magawang iwanan, tanggapin mo na lang na nakabuntis siya ng iba. Pagdating naman sa pamilya, sa una lang talaga mahirap na tanggapin, pero pagdating ng araw, matatanggap din nila yan, bigyan mo lang sila ng panahon. Kung pinakita naman talaga sa'yo ng boyfriend mo na nagbago siya, siguro wag mo na lang isipin yung tungkol sa pakikipaghiwalay, isipin mo na lang kung paano kayo mas magiging matatag. Minsan kasi kaya nababago yung mga desisyon natin sa buhay dahil pinapakinggan natin yung sasabihin ng ibang tao o sasabihin ng mga kamag-anak. Pero alam nyo, pag dumarating na kayo sa punto na naguguluhan na kayo, wala naman kayong ibang dapat na pakinggan kundi yung mga sarili nyo lang. Kasi ikaw mismo sa sarili mo ang nag-iisang nakakaalam kung ano ba talaga ang gusto mong gawin. Kagaya niya na ayaw mo naman talaga siyang iwanan pero nagdadalawang isip ka dahil natatakot ka na baka hindi siya matanggap ng pamilya mo. Pero ang totoo ay wala naman talagang dapat na tumanggap sa mga nagawa niya kundi ikaw.